Ngayon ay nagpapatuloy po ang search and rescue operation dyan po sa bahagi po ng Angeles City, Pampanga, sir. Tama po kayo, sir. Nasa Unified Command System po tayo ngayon kung saan multi-agency po ngayon ang naririto. Ang magiging head po ng operations dito is ang BFP, ang Angeles City Disaster Risk Reduction Management, ang bahala sa EMS, Logistics and Admin, ang Philippine National Police for Security, at tayo po sa Public Information. Opo, para po sa kaalaman ng ating mga tagapakinig, sir, ano bang nangyari dyan po sa bahagi ng Angeles City, Pampanga? Base po sa 6 a.m. report ng ACDRRMO sa atin, nakatanggap po sila ng report na bandang 3 a.m. kanina madaling araw na merong isang proposed 9-story construction na nag-collapse dito along Teodoro Street in Barangay Balibago, Angeles City. At initially po, dun sa 6 a.m. report ng ACDRRMO, meron po tayong 8 people na na-rescue kaagad. Ito po yung nasa vicinity lang ng area kung saan nagkaroon po sila ng mga minor abrasions, mga minor injuries, mga sugat-sugat po. And then sa report pa rin po as of 6 a.m. ng ACDRRMO, yung foreman po ng ginagawang gusali na nag-collapse, nakalabas po kasama mga 10 survivors, no? Ito po ay nasa pangangalaga ng LGU ngayon. Lahat po sila is in stable condition. Ang pinangangambahan lang po natin ngayon, yung report ng foreman, meron pa hong nasa 30 to 40 na natrap sa loob nitong ginagawang gusali. So ito po ay mga trabahador, mga construction worker po ng ginagawang gusali, sir? Yun po yung sa initial report na natanggap ng ACDRRMO doon sa foreman. Sir Nung Jay, nakalabas po sila. Sir Jay, ano pong proposed 9-story building po ito, no? Sa inyo pong pagkakaalam, ilang story na po kaya ang ilang palapag na ang nagagawa? Ito po ay just base pa rin sa 6 a.m. report, nasa 9-story na po itong concrete construction na to. So halos Na buong-buo na yung building. Halos nandun na siya dun sa final na palapag, no? Although may proposed na rooftop ito, pero ito nga nag-collapse po siya, at ongoing po ngayon itong rescue operation natin. Sabi niyo po, Sir Jay, nakaligtas yung foreman. Ano ho ang kanyang kwento sa nangyari? Kasalukuyan po ngayon kasi nasa pangangalaga na ng ating medical team yung foreman, no? Hindi na natin siya makapanayam ngayon, pero base doon sa initial interview ng ating ACDRRMO, mga nasa 30 to 40 pa ho daw yung natrap sa loob. So kung ito po ba ay may kinalaman sa mga naranasang malakas daw na pag-ulan at hangin dyan sa lugar ninyo, sir? Hindi pa ho tapos yung assessment na ginagawa ng Unified Command System, no? Pero masyadong maaga pa ho para mag-speculate kung ano po yung naging sanhi ng pag-collapse nitong ginagawang gusali. Ano na pong ginagawa natin sa ating search and rescue operations? Ano pong mga kailangan natin, sir? Ito po, ang nag-head po ngayon ng ating Unified Command Operations, ang Bureau of Fire Protection. No? Nandun po sila ngayon sa site mismo. Nandito po kami sa may command center dahil may mga kawad pa rin po kasi ng mga kuryente na tamaan. No? So, sinesecure po namin ito. Ang panawagan lamang para sa ating mga kababayan na nasa area is makipag-cooperate po sana sa mga authorities nang sa ganun hindi maantala yung ating pag-rescue dito sa mga natrap pa. At nang sa ganun hindi na rin sila madamay. Baka maano pa dito sa pag-rescue natin. Medyo yung mga kawad kasi nasa area pa Inaayos pa rin po natin. Sir Jay, residential area ba yung lugar? This is also considered a commercial area na rin. It used to be a residential area dati. Meron Pero dahil po bang... Angeles City is becoming a fast, highly urbanized city, Yeah. marami na hong mga commercial establishments ang naririto sa area. Meron po bang nadamay na mga kalapit na building o establishment?
Ito pong katabi nung gumuhong gusali, meron din po siyang natamaan na structure doon sa katabing building, no? Sa katunayan, meron pong isang reported na turista roon na na-rescue rin dahil pansamantalang na-trap siya nung biglang tinamaan yung kanyang room kung saan siya nagsistay. Isa po siyang Malaysian tourist, no? 51 years old, pero nakalabas na po at nakita natin kanina na nabibrief na ng ating authorities. Meron na pong impormasyon kung sino po ang engineer, ang contractor nitong building na ito? Yun po ngayon ang inaalam ng ating city engineer, kung ano po yung history nitong ginagawang gusali. May Dito permit sa ba ito, sir? Yung Lungsod. pagtatayo ng gusali na ito? Ano po yan, sir? May permit? Yun pa rin po ang inaalam natin, no? Sa kasalukuyan nakafocus po ang team sa pag-rescue. Pero as we go along, inaalam na rin po sa kasalukuyan yung history nitong construction na ito. Sa ginagawa nating operasyon, sir, ano yung nagiging hamon na challenge sa inyong operasyon dyan sa Pampanga, sir? Considering po it's a proposed 9-story structure, concrete po ito, medyo magiging challenging po rito yung pag-rescue natin kaagad-agad, no? Dahil mabibigat po itong mga structures, bakal and concrete. May mga gamit na tayo dyan na pinosisyon, sir? Yes po, ang dami po mga multi-agencies, mga neighboring provinces na tumatawag sa atin sa kasalukuyan, no? Na umaabot ng assistance. Kaya po inactivate na po natin yung Unified Command System ng maging swift at maayos po yung pagre-rescue natin dito sa mga natrap. Okay, naku, sana Sir Jay magawa ng mabilis at maayos para kung meron pong tsansa na mabuhay pa yung mga survivors na nandiyan sa gumuhong gusali, magkatotoo po Opo, sana nga po sa tulong na rin po ng dasal ng bawat kababayan natin. Sana nga po makuha natin lahat sila ng ligtas. Okay. Patuloy po kaming makikipag-ugnayan sa inyo, Sir Jay Pelayo. Maraming Salamat salamat po. po. Salamat po.